Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 41. Fine, sagot ng lalaki. Gayunpaman, mas naging curious siya ngayon. Dahil ayaw sabihin ni Leng Xiaoteng sa kanya, hindi na kailangang magtanong pa. Nagpa siya ang lalaki na gawin ang pananaliksik sa kanyang sarili. Naniniwala ang lalaki, na si Xu Jingchen, na madali para sa kanya na malaman ang katotohanan. Habang tumatakbo si Guning, inilabas niya ang kanyang telepono, at tinawagan si Guman. Ang tumawag kay Guning ay ang babaeng kasamahan ni Guman, si Wang Sufan. Si Wang Sufan ay naging maayos kay Guman. Kilala rin siya ni Guning. Matapos mahulog si Guman mula sa hagdan, dinala siya ni Wang Sufan at ng driver mula sa kanilang pabrika sa ospital. Hinayaan ni Wang Sufan si Guning na tawagan si Guman pagdating niya sa ospital, pagkatapos ay sasabihin sa kanya ni Wang Sufan kung nasaan sila. Dahil nasa kalsada na sila. Sinagot ang telepono. Bago makapagsalita si Guning, sinabi muna ng kabilang panig, "Guning, dumating ka na ba? Nasa ospital ngayon ang nanay mo, pero kulang ang pera namin kaya hindi pa na-admit ang nanay mo. Nasa isang patient bed siya sa hallway ng first floor ng inpatient department ngayon." Nang marinig iyon, bahagyang nena si Guning. Siya ay galit hindi dahil ang ospital ay hindi magpapasok ng isang pasyente nang walang pera. Naunawaan niya na ang ospital ay hindi isang kawang gawa. Gayunpaman, nakonsensya siya na hindi natanggap ni Guman ang paggamot sa oras. Mabilis na sinugod ni Guning ang kanyang ina. Kasabay nito, tinawagan ni Guning si An Chen upang matiyak na ang kanyang ina ay mapapamahalaan ng maayos at sa lalong madaling panahon. "Hay, sino ito?" Si An Chen ay walang numero ng telepono ni Guning. Nanghihinayang siyang hindi niya hiniling noong mga araw na iyon. Diretsyong sinabi ni Guning, "Miss An, ito si Guning. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. Nahulog lang ang nanay ko sa hagdan. Hindi ko pa siya nakikilala, at hindi ko alam kung kumusta siya ngayon, ngunit kailangan niyang tanggapin. Maaari mo bang ayusin ang isang VIP na silid ng pasyente at ang pagsusulit para sa aking ina? Mamaya na lang ako magbabayad." Wala talagang ideya si Guning tungkol sa posisyon ni An Chen sa ospital, ngunit dahil dito siya nagtrabaho, mas mabilis kung tutulong siya. Ito ay tungkol sa kalusugan ni Guman. Hindi nasayang ni Guning ang oras. Matapos malaman ni An Chen na si Guning ang tumatawag, nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Gusto pa niyang magreklamo na hindi siya nakontak ni Guning kamakailan. Gayunpaman, nang malaman ni An Chen na ang ina ni Guning ay nahulog mula sa hagdan, agad siyang pumayag na tumulong. "Walang problema. Nasaan ka na ngayon?" tanong ni An Chen na may pag-aalala. "Malapit na ako sa unang palapag ng inpatient department. Nasa hallway ang nanay ko," sagot ni Guning. "Malaki. Aayusin ko na agad." Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ibinaba ni An Chen ang tawag bago sumagot si Guning. Sabay ayos niya. Hindi nagtagal, dumating si Guning sa pasilyo ng unang palapag sa departamento ng inpatient. Natagpuan niya si Guman doon. May isang babaeng kasing edad ang nakatayo sa tabi ni Guman. Siya si Wang Sufan. Isang lalaki, na mga 20 taong gulang, ay kasama ni Wang Sufan. Siya ang driver na nagpadala kay Guman sa ospital. "Nice to meet you," bati ni Guning kay Wang Sufan. Pagkatapos ay agad niyang tiningnan si Guman. Si Guman ay wala pa ring malay ngayon. Hindi nag-atubili si Guning na gamitin ang kanyang jade eyes para makita ang ulo ni Guman. Nagkaroon lamang ng mapupulang sugat na namamaga sa likod ng kanyang ulo. Bahagyang gumaan ang loob ni Guning. Ngunit ngayon ang kapangyarihan ng kanyang jade eyes ay limitado. Nagkakahalaga ito ng malaking lakas upang makita ang ulo ni Guman. Namutla din ang mukha niya pagkatapos. Kaya walang sapat na kapangyarihan si Guning para tulungan si Guman na makabawi. Mula sa muling pagsilang hanggang ngayon, hindi kailanman naging ganoon kasabik si Guning na magkaroon ng sapat na kapangyarihan sa kanyang jade eyes. Kung ganoon, matutulungan niya si Guman. Pero ngayon wala na siyang magawa. Pagkaraan ng ilang minuto,
pumunta si Anchen kay Guning kasama ang ilan pang mga lalaking doktor. Guning, nakapag-ayos na ako ng VIP patient room na may mga kagamitan sa pagsusulit. Punta tayo dyan ngayon, sabi ni Anchen. Itinulak ng mga lalaking doktor na iyon ang kama ng pasyente kung saan nakahiga si Guman. Inikat ni Wang Sufan ang kanyang mga mata sa gulat. Alam niyang mabuti ang kalagayang pinansyal ni Guman. Halos hindi kayang bayaran ni Guman ang gastos sa pagpapaospital, ngunit ngayon ay mananatili siya sa isang VIP na silid ng pasyente. Bagamat nag-usisa si Wang Sufan, hindi nararapat na magtanong. Maraming salamat sa paghatid sa nanay ko sa ospital. Naiintindihan ko na kailangan mo pang magtrabaho. Muli kaming magpapasalamat sa iyo kapag nagising ang aking ina, sabi ni Guning kay Wang Sufan at sa driver. Si Guning at ang kanyang ina ay karaniwang bibili sa kanila ng pagkain o ilang regalo bilang pasasalamat sa kanila. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang kalusugan ng iyong ina ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon. Ingatan mo siyang mabuti, at babalik na tayo, sagot ni Wang Sufan, saka umalis kasama ang driver. Nang maglakad si Guning at ang iba pa sa silid ng pasyente, tinawag siya ni Moke. Si Moke at ang kanyang mga kaibigan ay sumakay ng taxi, at nahuli ng 10 minuto. Boss, nasaan ka na? Nasa ospital tayo ngayon, nag-aalalang tanong ni Moke. Room V08, ikapitong palapag ng inpatient department, sagot ni Guning. Direkta niyang ibinaba ang tawag, dahil nagmamadali siyang bisitahin si Guman. Bahagyang nagulat si Moke nang marinig niya ang room V08. Paanong naging VIP patient room iyon? Kahit na naguguluhan si Moke, sigurado siyang narinig niya ito ng malinaw. Hindi ito ang oras para magduda. Agad na tumakbo si Moke sa unahan nang malaman niya ang numero ng silid ng pasyente. Personal na sinuri ni Anchen ang katawan ni Guman. Tumabi si Guning. Kahit na nag-aalala siya ay nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang abalahin si Anchen. Hindi nagtagal ay dumating si Moke at ang iba pa. Nakita nilang nasa ilalim ng pagsusulit si Guman, kaya hindi sila pumasok kaagad. Ayaw din nilang abalahin sila. Moke, anong nangyayari dito? Paanong ang ina ni Guning ay nasa VIP patient room? Hindi nalaman ni Yumixi na nanatili ang ina ni Guning sa isang VIP patient room hanggang sa dumating siya. Laking gulat niya dahil alam niyang mabuti ang kalagayang pinansyal ng pamilya ni Guning. Wala rin akong ideya. Natarante rin si Moke. Bakit hindi pwedeng manatili ang nanay ni boss sa isang VIP patient room? Hindi alam ni Howran at ng kanyang mga kapatid ang background ni Guning. Lahat sila ay nataranta tungkol sa usapan ni Moke at Yumixi. Pagkatapos ay sinabi ni Moke kay Howran at sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa kalagayang pinansyal ng pamilya ni Guning. Si Howran at ang kanyang mga kapatid ay nagkaroon ng maraming simpatiya para kay Guning. Naniniwala sila na ang ina ni Guning ay nanatili sa isang VIP na silid ng pasyente upang makakuha ng mas mahusay na paggamot. Samantala, mataas din ang gastos. Hindi natin pwedeng hayaan si boss na magbayad ng lahat ng bills ng mag-isa. Babayaran ko ang pagpapagamot para sa kanyang ina, sabi ni Howran. Ginawa niya iyon para suportahan ang kanyang amo. Ako rin. Sina Moke, Qin Zixen at Zhang Tianping ay sumang-ayon. Bagamat ulila si Zhang Tianping, nagbukas siya ng bar kasama sina Howran at Qin Zixen. Napakalaki ng kita ng bar. Kaya isa na siyang mayaman na bata ngayon, oh. C42. Si Yumixi lang, na mula sa mahirap na pamilya ni Guning, ang nakonsensya. Hindi man lang niya natulungan si Guning, dahil ang kanyang ina ay nagkaroon ng malaking halaga ng pera para pambayad ng gamot ngayon. Naunawaan ni Moke na malungkot si Yumixi. Inalo niya ito, Mixi, alam ko ang background mo. Hindi mo kailangang makonsensya, dahil kailangan mo rin ng tulong. Kung kailangan mo kami, sabihin mo lang sa amin. Nang marinig iyon, nalaman ni Howran at ng kanyang mga kapatid na mahirap din ang pamilya ni Yumixi. Eksakto. Magkaibigan na kami ngayon. Kung kailangan mo kami,
Malayang sabihin sa amin, sumang-ayon si Howran at ang kanyang mga kapatid. Wala talaga silang pakialam sa pera. Mas pinahahalagahan nila ang pagkakaibigan. Si Yumixi ay sobrang naantig, at malapit nang umiyak. Bagamat kailangan niya ng tulong, hindi siya handang umutang sa kanila ng pabor. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas na ang resulta. Guning, hindi mo kailangang mag-alala. Magaling ang nanay mo. Tinamaan lang niya ang likod ng ulo niya. May namamagalang na sugat. Tsaka nahulog ang nanay mo sa hagdan, kulang lang sa nutrisyon. Siya ay mahina, at kailangan ng isang magandang pahinga. Nalulungkot si Anchen na ayos lang si Guman. Natutuwa akong marinig iyon. Kailan kaya magising ang nanay ko? Gumaan din si Guning, ngunit nasaktan siya na kulang sa nutrisyon ang kanyang ina. Ayaw na niyang maghintay pa. Kapag nagising si Guman, sasabihin niya kay Guman ang tungkol sa kanya. Mula ngayon, gusto niyang mamuhay ng magandang buhay si Guman. Obserbahan ang pinagmulan ng nilalaman nito, streaming mula sa N0V. Elban. Kailangan niya ng pagbubuhos ng solusyon sa nutrisyon ngayon, at malamang na Majay gising sa loob ng 1 o 2 oras, sabi ni Anchen. Pagkatapos ay hiniling niya sa isang nurse na kumuha ng solusyon sa nutrisyon mula sa parmasya. Nakita ni Guning si Moke at ang iba pa kanina, ngunit masyado siyang nag-aalala kay Guman, kaya hindi siya lumabas para salubungin sila. Ngayon ay maayos na si Guman, gumaan ang loob ni Guning at lumabas upang salubungin sila. Boss, kamusta ang nanay mo? Tanong ni Moke at ng iba pa nang lumabas si Guning. Walang seryoso. Nataman lang ang ulo niya, at kulang sa nutrisyon. Maangin na sabi ni Guning, ngunit nalungkot siya sa puso. Ang lahat ay lubos na gumaan, ngunit nakikiramay din sa pagiging malnutrisyon ni Guman. Gabi na ngayon. Kailangan mong bumalik sa paaralan. May klase tayo sa hapon, sabi ni Guning. No big deal. Wala kaming pakialam sa mga klase. Dito kami mananatili sa iyo, sabi ni Howran. Hindi nila maaaring iwan si Guning na mag-isa ngayon. Eksakto, wala kaming pakialam sa mga klase, sumang-ayon si Chin Zixen at Zhang Tianping. Sanay na sila sa paglaktaw ng klase. Boss, pwede akong humingi ng leave mamayang hapon. Nais din ni Moke na manatili. Bagamat bihira siyang humingi ng bakasyon bilang isang mabuting mag-aaral, dahil iba ang ngayon, hindi niya maaaring talikuran si Guning. Guning, maaari din akong humingi ng leave. Walang umaalis. Siyempre ayaw ni Yumixi. Bukod dito, nag-aalala pa rin siya ngayon kay Guning. Boss, huwag mo naman kaming itulak. Dapat kaming manatili sa iyo ngayong hapon. Sinabi ni Howran nang may determinasyon kung sakaling tumanggi si Guning. Naantig si Guning. Maliban kay Yumixi, nakilala lang niya ang iba sa maikling panahon, ngunit lahat sila ay nagmamalasakit sa kanya. Malaki. Alam ni Guning na hindi sila aalis, kaya pumayag siya sa huli. Boss, bibili muna kami ng pagkain. Maaari kang manatili sa iyong ina, sabi ni Howran. Pagkatapos ay hinailan niya sina Chin Zixen at Zhang Tianping para umalis. Nagkasundo na sila. Malinaw na alam ni Moke at Yumixi na si Howran at ang kanyang mga kapatid ay may iba pang pakikitungo maliban sa pagkain. Babayaran nila ang bill para kay Guman. Gayunpaman, sinabi sa kanila na nabayaran na ang bill. Ano ang nangyari? Sino ang nagbayad ng bill? Tanong ni Howran. Si Dr. An ang nagbayad ng lahat ng gastos, sabi ng manggagawa. Dr. An. Lalaki o babae na doktor? Tanong ni Howran. Nagsimula na siyang magtsismisan. Isang babaeng doktor, sagot ng manggagawa. Kaibigan ba siya ng boss o kamag-anak? Hulaan ni Howran, ngunit dahil nabayaran na ang bill, makakabili na lang sila ng pagkain. Bago umalis si Anchen, inayos niyang mabuti ang lahat, at sinabi kay Guning na tawagan siya kung may kailangan. Nang wala na si Anchen, tinawag ni Moke at Guning ang punong guro para humingi ng pahinga sa isa-isa. Hindi alam ni Zhang Qiuhuan na si Guning ay nanalo kay Howran at sa kanyang mga kaibigan hanggang ngayon. Nagulat siya,
pero gamaan din ang loob niya. Paumanhin, Professor Zhang, ang aking ina ay nasa ospital ngayon. Kailangan kong humingi ng pahinga para maalagaan ang aking ina. At kasama ko rin si Yumixi. Mangyaring payagan kaming manatili, sabi ni Guning. Okay, hindi naman makatanggi ang punong guro dahil naaksidente ang ina ng kanyang estudyante. Makalipas ang kalahating oras, bago bumalik si Howran at ang kanyang mga kapatid, nagising si Guman na tinawag ang pangalan ni Guning. Puno ng pag-aalala at pag-aalala ang boses niya. Mama, nandito na po ako. Agad na tumakbo si Guning, hinawakan ang kamay ni Guman. Ningning, ikaw ba talaga? Nang makita si Guning, medyo nagulat si Guman. Nag-aalalang tanong niya, kumusta ka na? Nasaktan ka ba? Sabi ni Guman, at gustong suriin ang mga sugat ni Guning. Diniinan ni Guning ang kamay ni Guman para pigilan siya. Kung gumalaw si Guman, hihilahin niya ang karayom. Nanay, ayos lang ako. Hindi alam ni Guning kung bakit itatanong iyon sa kanya ni Guman, ngunit agad niyang inaliw ang kanyang ina. Talaga. Nakatanggap ako ng mga larawan mula kay Xiao Xiao. Nakita kitang tinamaan ng kung sino. Natakot ako. Si Guman ay natakot pa rin. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Nang malaman iyon, nagbago ang mukha ni Guning. Ano? Nagpadala si Gu Xiaoxiao ng mga larawan ng pakikipaglaban niya kay Howran kay Guman. Nahulog si Guman mula sa hagdan dahil doon. Napakahusay. Inis na naman siya ni Gu Xiaoxiao. Hindi rin nasisiyahan sina Moke at Yumixi. Talagang sinadya ni Gu Xiaoxiao na ipaalam kay Guman na nakikipag-away si Guning sa ibang mga kaskwela, kaya papunahin ni Guman si Guning. Wala siyang ideya na mahuhulog si Guman. Ngunit nangyari na ang aksidente, at hinding-hindi hahayaan ni Guning na makatakas si Gu Xiaoxiao. Bagamat galit si Guning, nagpaliwanag pa rin siya kay Guman ng may pasensya, Nay, walang nakatalo sa akin. Nagsasaya lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Alam mong hindi ako gusto ni Gu Xiaoxiao. Lagi niya akong pinipili. Tumanggi akong humingi ng tawad, kaya sinasadya niyang kinuha ang mga larawang iyon. Gusto niya lang ako sisihin mo, pero ayos lang ako gaya ng dati. Kabanata 44. Nanay ni Guning, mangyaring huwag mag-alala at magpahinga. Makakatulong ito sa iyo na makabawi, at hindi magastos ng malaki. Kung hindi ka makapagpahinga ng maayos, maaapektuhan ang iyong kalusugan. Alam ni Anchen ang damdamin ni Guman, at ginamit niya ang mga ito para aliwin at pagbabantaan siya. Si Guman ay literal na natakot. Sinubukan niyang mag-relax para gumaling sa lalong madaling panahon at mas kaunting pera. Pagkatapos ng hapunan, wala na si Moke at iba pa. Bago sila umalis, tinanong nila si Guning kung dapat nilang turuan ng leksyon si Gu Xiaoxiao. Sinabi ni Guning na hindi, gusto niya mismo ang gumawa nito. Kaya si Howran at ang kanyang mga kapatid ay nanatiling tahimik. Si Guning at Guman lang ang nasa kwarto ng pasyente ngayon. Mom. Actually, may sikreto akong sasabihin sa iyo pagkatapos nitong weekend. Pero dahil naaksidente ka, naniniwala akong mas mabuting sabihin na sa iyo ngayon. Biglang nagsuot ng seryosong mukha si Guning, na nagpakaba kay Guman. Nakaligtas ako ng isang tao ilang araw na ang nakalipas. Binigyan niya ako ng isang emerald bilang gantimpala. Ibinenta ko ito noong isang araw. Sa hindi inaasahan, ang esmeralda ay hindi bababa sa 10 milyong yuan, sabi ni Guning. Nag-asal siya na parang isang malaking sorpresa sa kanya. Mga ad ng pub future. Ano? 10 milyong yuan. Nang marinig iyon, natigilan si Guman. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Oo, 10 milyon. Sa makatuwid, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa gastos sa lahat. Mayroon kaming sapat na pera, sabi ni Guning. Plano kong tingnan ang mga bahay sa mga araw na ito, at sabihin sa iyo pagkatapos kong mabili ang bahay, ngunit nangyari ang aksidente. Well, I also plan to use a part of the money to do business.
Si Moke ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng alahas, na kumikita. Sa tingin ko bibili ako ng ilang shares. Nagsinungaling si Guning tungkol sa mga pagbabahagi, gusto lang niyang kumbansihin ang kanyang ina sa pamamagitan ng paggamit kay Moke. Si Guman ay lubos na nabigla ngayon. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Guning, at, pagkatapos ng aking aksidente sa sasakyan, biglang naging maganda ang aking memorya. Naaalala ko ang anumang nabasa ko. Mahirap ako sa pag-aaral noon, pero ngayon, kahit anong nabasa ko, natatakpan ko na sa isip ko. Sa tingin ko, madali para sa akin na makapasok din sa pinakamahusay na unibersidad sa kabisera ng lungsod. Tsaka sayang naman kung hindi ko gagamitin ang skill ko sa pagnenegosyo. Sa huli, hindi nakalimutan ni Guning na purihin ang sarili. Sa maikling panahon, umiyak si Guman. Walang nakakaalam kung naiiyak ba siya sa takot, saya o dahil sa ibang bagay. Nay, medyo kinakabahan si Guning. Alam niyang mahirap para kay Guman na tanggapin ang katotohanan, ngunit sasabihin niya sa kanya ang balita maaga o huli. Ayos lang ako. Ningning, sa wakas ay gumanda ka na. Tunay na masaya si Mama para sa iyo. Maliban sa kaligayahan, may halong emosyon din si Guman, lalo na ang kalungkutan. Masaya si Guman na mas lumalago si Guning. Gayunpaman, ang mga mayayamang batang iyon ay namuhay ng walang anumang alalahanin, habang si Guning ay nagsimulang magnegosyo. Sinisi ni Guman ang kanyang sarili sa pagiging inutil. Hindi niya nabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. O, paano mo nailigtas ang tao? Nasa panganib ka ba? Mapagkakatiwalaan ba na ang taong nagbigay sa iyo ng ganoong kamahal na bagay? May problema ka ba mamaya? Nag-aalalang tanong ni Guman. Pinapahalagahan niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Ayos lang. Super mayaman ang tao. Wala siyang pakialam dito. Nakilala ko siya ngayon. Siya ang naghatid sa akin sa ospital, sabi ni Guning. Sinubukan ni Guning na ipamuka sa lalaki na isang mabuting tao para aliwin si Guman. Mga ad ng pub future. Hindi siya nagsisinungaling. Kahit malamig ang lalaki, hindi naman siya masamang tao. Pagkatapos noon, sa wakas ay gamaan ang loob ni Guman. Nay, palagi kaming tinutulungan ng pangalawang tiyahin ko. Balak ko ring bumili ng bahay para sa pamilya niya. Gusto ko silang tulungan, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, naramdaman ni Guman na umiyak muli. Sobrang naantig siya sa kabaitan ni Guning. Magaling, magaling. Ningning, labis na ipinagmamalaki ni nanay ang iyong pasasalamat. Nais ding pasalamatan ni Guman ang pamilya ni Guching. Hindi niya makakalimutan ang kanilang tulong. Pero ma'am, may gusto akong malaman mo ngayon. Kukunin ko lang ang pamilya ng pangalawang tiyahin ko bilang mga kamag-anak ko sa Gu family. Tungkol naman sa panganay at pangatlong tiyuhin ko, ikaw at ako ay alam kung paano nila kami tretuhin. Alinsunod dito, kahit na yumaman ako sa hinaharap, hindi ko sila tutulungan kung kailangan nila ang aking tulong. Si Lola naman, although I hate her, you're her daughter after all. Responsibilidad nating suportahan siya, ngunit ako ang magpapasya kung magkano ang dapat nating suportahan sa pananalapi. Kung sakam si Lola, hindi ko rin siya titiisin, mataimtim na sabi ni Guning. Hindi siya sumuko. Sa totoo lang, sa lahat ng mga taon na iyon, nasaktan na si Guman ng iba pang mga tao sa Gu family. Kaya sumang-ayon siya sa sinabi ni Guning. Mabuti, sinasang-ayunan ka ni nanay, sagot ni Guman ng walang pag-aalinlangan. Gamaan ang loob ni Guning nang pumayag si Guman. Nag-aalala siya na makalimutan ni Guman ang kahihiyan at paghamak dahil lang sa pamilya ang masasamang tao. Naku, wag mong sabihin sa pangalawang tita ko na bibilhan ko sila ng bahay. Sabihin sa kanila kapag tapos na ang bagay, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Guman. At saka, pupunta si Moke sa CTG para makipagnegosyo ngayong weekend. Sasamahan din namin siya ni Mixie. Matututo tayo. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa akin. Aalagaan kong mabuti ang sarili ko.
Ginamit muli ni Guning sina Moke at Yumexe bilang dahilan para aliwin si Guman. Bagamat nag-aalala si Guman, hindi niya pinigilan si Guning. Pakiramdam niya ay lumaki na si Guning, at nagawa niyang magdesisyon ng mag-isa. Dahil may plano siya, naniwala si Guman na hindi niya dapat pasanin ang kanyang anak. Nay, sana hindi mo na kailangang magsumikap. Kaya, bakit hindi ka huminto? Mayroon akong sapat na pera ngayon, at kikita ako ng higit pa. Kaya kitang suportahan ngayon. Maaari kang mamili, alagaan ang iyong balat, bumili ng pampaganda, o maglakbay. Nanay, gusto kong masiyahan ka sa iyong buhay. Kung gusto mo pa ring magtrabaho, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Maaari akong bumili ng isang maliit na tindahan para sa iyo. Mag-hire kami ng mamamahala ng shop. Kung nababagot ka, maaari kang pumunta at tingnan. Kung ayaw mo, pwede kang manatili sa bahay, dagdag ni Guning. Para lalong maging komportable si Guman sa kanyang puso, nagpatuloy si Guning. Nay, mag-ina kami. Kami ay isang pamilya. Ang akin ay sa iyo. Huwag makonsensya sa lahat. Magiging masaya ako basta masaya ka. Hukayin ang data na ito, ay retracing ito sa N0V*Elban. Nakonsensya si Guman sa simula. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagbibigay ng magandang buhay kay Guning. At hinayaan pa niya si Guning na suportahan siya sa pananalapi. Kabanata 45. Ngunit ang sinabi ni Guning sa huli ay nagtanggal ng lahat ng kanyang mga pasanin sa isip. Ang pinakagusto ni Guman ay magiging masaya si Guning. Dahil gusto ni Guning na gawin niya iyon, pinili ni Guman na makinig sa kanyang anak. Wala talagang gagawin si Guman, ngunit dahil bumuti ang kanilang buhay, maaari niyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Mabuti, aalis ako sa aking trabaho, at aasa ako sa iyo mula ngayon, biro ni Guman. Siyempre, mamumuhay tayo ng mas maayos at mas magandang buhay mula ngayon. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Guning. Ang pamilya ni Gu Xiaoxiao ay nakatira sa isang malaking bahay sa isang mamahaling lugar malapit sa downtown. Pagkatapos ng klase sa gabi, umuwi si Gu Xiaoxiao, nagreklamo sa kanyang ina na si Lin Liwan. Nay, sinabi ni Guning na hindi siya hihingi ng tawad sa akin. Si Lin Liwan ay mga 45 taong gulang, ngunit inalagaan niyang mabuti ang kanyang balat at mukhang mas bata. Si Lin Liwan ay nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang anak ay pinangalan ng Gu Qingyan at 20 taong gulang. Siya ay isang sophomore majoring sa medisina sa Capital Medical University. Ang kanyang anak na babae ay si Gu Xiaoxiao. Ano? Paano siya naging matapang? Hindi ba siya natatakot sa atin? Nagulat si Lin Liwan. Mga ad ng Pub Future. Napaka-bold niya ngayon. Nakipag-away pa siya kay Howran sa school natin ngayon. Sabi ni Gu Xiaoxiao. Gayunpaman, hindi niya binanggit na si Guning ang amo ni Howran ngayon. Ayaw niyang isipin ang iba sa Gu family na mas magaling si Guning ngayon. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Lin Liwan. Ibang-iba na ngayon si Guning. Alam ni Lin Liwan kung sino si Howran. Si Howran ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Hiniling pa niya kay Gu Xiaoxiao na magkaroon ng magandang relasyon sa bata. Maaaring makatulong ito balang araw sa hinaharap. Alam din ni Lin Liwan na may masamang ugali si Howran. Hindi naging madali ang pakisamahan siya. Matapos ang pagkabigla, tumawa si Lin Liwan. Sa tingin ko maganda iyon. Siya ay may masamang dugo kay Howran. Napahamak siya. Hindi naniniwala si Lin Liwan na matatalo ni Guning si Howran. Ipinapalagay niya na si Guning ang natalo. Pero, halos sabihin ni Gu Xiaoxiao sa kanyang ina na si Guning ang amo ni Howran ngayon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ngunit, hindi hihingi ng tawad sa akin si Guning. Galit ako sa kanya. Anong nangyari? Anong nangyari kay Guning? Bago pa makapagsalita si Lin Liwan, narinig ang boses ng isang matandang babae. Pagkatapos, isang 60 anyos na babae ang lumabas sa daanan.
Ang babaeng ito ay ang lola ni Guning. Maganda ang buhay ng lola ni Guning, kaya masigla pa rin siya gaya ng dati. Siya ay isang matigas ang ulo na matandang babae, ngunit hindi nang ahas na tumayo laban kay Lin Liwan. Bagamat mapilit si Lin Liwan, hindi niya papansinin ang kanyang biyenan hanggat hindi siya may kontrol. Sa kabuuan, si Lin Liwan at ang kanyang biyenan ay naging maayos sa isa't isa. Ang lola ni Guning ay bumisita sa kanyang mga kamag-anak kahapon kaya wala siyang ideya tungkol sa nangyari sa pagitan ni Guning at Gu Xiaoxiao. Lola, hinampos ako ni Guning ng plato kahapon sa kantin. Sinampal pa niya ako, at hindi humingi ng tawad. Inis na inis ako, sabay reklamo ni Gu Xiaoxiao nang makita niya ang kanyang lola. Mga ad ng pub future. Ano? Naglakas loob si Guning na hampasin ka ng plato at sinampal ka. Napakabastos niya. Galit na galit ang matandang babae. Sa totoo lang, sa mata ng matandang babae, si Guning ay isang kahihiyan sa Gu family, dahil wala siyang ama. Kinamumuhian din ni Guning ang kanyang lola, dahil ang kanyang lola ay tinatawag na siyang bastard mula pa noong siya ay bata pa. Eksakto. Lola, pwede mo bang paalisin sila sa lumang bahay? Nagmakaawa si Gu Xiaoxiao. Mukha siyang mabisyo. Well, medyo nag-aatubili ang matandang babae na gawin iyon. Hindi niya nagustuhan sina Guning at Guman, ngunit hindi niya naisip na paalisin sila. Pagkatapos ng lahat, anak niya si Guman. Nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya. Higit sa lahat. Bago pumanaw ang kanyang asawa, binalaan siya nito na huwag sipin sina Guman at Guning palabas ng lumang bahay, o lalapitin siya nito kahit na kailangan niyang maging multo kapag siya ay patay na. Naniniwala ang lola ni Guning sa mga pamahiin, kaya hindi siya nagkaroon ng ideya na paalisin sina Guman at Guning. Nang makitang hindi gustong gawin iyon ng kanyang lola, alam ni Gu Xiaoxiao na hindi ito gagana. Pagkatapos ay nagbago ang isip niya. Lola, maaari mo bang hilingin kay Guning na humingi ng tawad sa akin? Basta kontento ako, mapapatawad ko siya. Walang problema. Tatawagan ko si Guning ngayon, at sabihin sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi ang matandang babae, bagkus ay inilabas niya ang kanyang telepono. Ngunit ang matandang babae ay walang numero ng telepono ni Guning dahil galit na galit siya kay Guning, kaya maaari lamang niyang tawagan si Guman. Bandang 10 PM na, at hindi pa masyadong late. Hindi pa natutulog sina Guning at Guman. Nanunood sila ng TV. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Guman. Nanay niya iyon. Bago pa siya makapagsalita, ang kanyang ina ay sumigaw sa galit, "Guman, anong anak mo?" Ang lakas ng loob niyang hampasin si Xiaoxiao ng plato, at sampilan pa siya. Ang isang bastard ay isang bastard. Wala siyang manners. Hilingin kay Guning na humingi ng tawad kay Xiaoxiao hanggang sa masiyahan si Xiaoxiao. Ito ay isang hindi mapaglabanan na utos. Halos sumigaw ang ina ni Guman, kaya malinaw na narinig siya ni Guning. Talagang walang pakialam si Guning kung ano ang tingin sa kanya ng kanyang lola, ngunit hindi niya kayang tawagin siya ng kanyang lola na bastard. Alam ni Guman na hindi ito kasalanan ni Guning. Nakaramdam siya ng hinanakit. At nang marinig ng kanyang ina na tinatawag ang kanyang anak na bastard, nasaktan si Guman. Bagamat mahina si Guman, nagmamalasakit siya sa kanyang anak. Hindi siya papayag na tawaging bastard ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, lubos na inis si Guman. Halos mapaiyak siya, "Nay, hindi bastardo si Ningning. Anak ko siya. Kahit na ayaw mo sa kanya, hindi mo siya masusumpungan sa ganoong paraan." Hindi ka basta-basta maniniwala sa mga salita ni Xiaoxiao. Hindi naman siya sinaktan ni Ningning. Tsaka hindi naman kasalanan ni Ningning. Si Xiaoxiao ang unang nagpahiya kay Ningning. Bakit kailangan ng tawad si Ningning? Nagulat ang matandang babae sa emosyonal na pagsabog ni Guman. Hindi niya nabawi ang kanyang isip hanggang sa lumipas ang ilang sandali. Tapos mas nairita siya kaysa nagulat. Bastos si Guning. Hindi ko aaminin na apo ko siya. Dapat siyang humingi ng tawad kay Xiaoxiao, kung hindi,
Kailangan mong umalis sa lumang bahay.